Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Paalala ng City Health Office maging ligtas sa monkeypox. San Pablo City DRRMO nagsagawa ng earthquake drill sa Santissimo Rosario Elementary School. Peso San Pablo naghahanap ng mga job applicants para sa First Sumiden Circuits. Senro San Pablo naging resource person sa Learning Exchange Forum for Liquid Waste Management. City Cooperative Office nagsagawa ng dishwashing liquid fabric conditioner at candle making. BFP San Pablo nakiisa sa Joint Upland Greyhound Operation sa Binyan City Fire Station. City Veterinary Office nagsagawa ng Capon Day para sa mga alagang pusa. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng Upland Bandilyo. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita. Paalala ng City Health Office maging ligtas sa monkeypox. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Kapitan Rexon Umali Banag ng Barangay San Antonio 1. Nagpapaalala ang City Health Office sa pamumuno ni Dr. James Liho sa mga mamamayan ng lungsod ng San Pablo na mag-ingat sa maaring pagkakaroon ng monkeypox. Ang monkeypox ay isang virus na maaring makuha sa mga respiratory droplets, sugat, likido mula sa katawan at kontaminadong bagay. Mga sintomas ito ay lagnat, sakit ng ulo, ubo, pananakit ng likod, pamamaga ng lalamunan, at mga kulani at pantal na parang paltos na lumilitaw sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Upang makaiwas sa monkeypox, magsuot ng face mask, ihiwalay ang sarili kung nakararanas ng alinman sa mga sintomas. Ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ng maayos na daloy ng hangin sa loob ng kwarto. Ito po si Kapitan Rexon Umali Banag ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. San Pablo City DRRMO nagsagawa ng earthquake drill sa Santissimo Rosario Elementary School. Ang mga detalye mula kay Kagawad Raymart Hadoka Magrasya ng Barangay San Antonio 1. Upang magkaroon ng kaalaman at kasanayan ukol sa lindol o anumang sakuna, ang mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng San Pablo ay patuloy ang pagsasagawa ng CDRRMO ng mga training at seminar. Kaugnay nito ay nagsagawa ang Training Division ng Earthquake Drill para sa mga grades 4, 5 at 6 students, teachers at parents ng Santissimo Rosario Elementary School. Noong August 29, ang training ay sa pamumuno ni Administration and Training Division Heya Rolly Asaula sa patnubay ni CDRRMO Head Vanessa Titular Reyes. Kagawad Raymart Hadoka Magrasya ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. Peso San Pablo naghahanap ng mga job applicants para sa First Sumiden Circuits. Para sa mga detalye ng balitang yan, narito naman si Kagawad Louie Villanueva Marabe ng Barangay San Antonio 1. Nananawagan si Peso Manager Pedrito Bigueras sa mga job applicant na magtungo sa kanyang tanggapan sa Peso Office 4th floor 8-story building City Hall compound para sa application sa First Sumiden Circuit. Naghahanap ang kumpanya ng mga engineers, supervisor, auditor, occupational health officer, maintenance, technician at production operator. Pag-email ng resume sa fsci.sei.co.jp o sa smallita@fsci.co.jp.
www.sei.co.jp. Kagawad Louis Villanueva Warabe ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. Senro San Pablo naging resource person sa Learning Exchange Forum for Liquid Waste Management. Ang mga detalye mula naman kay Kagawad Alex Cortez Estrellado ng Barangay San Antonio 1. Bilang isa sa top performing LGU sa Laguna at consistent top scorer sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation Preservation Program ay nagsilbing resource person ang Senro San Pablo ginanap na Learning Exchange Forum Liquid Waste Management noong August 29 and 30 sa Jet Hotel, Lipa City, Batangas. Ninbitehan din dito ang iba pang resource person ng General Trias Cavite at Kalayaan at Victoria Laguna. Ibinahagi rin ng Sentro San Pablo ang mga best practices, strategies, programs at mga IEC campaign na pinatutupad na lungsod ukol sa liquid waste management outcome area. Kagawad Alex Cortez Estrellado ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. City Cooperative Office nagsagawa ng dishwashing liquid, fabric conditioner at candle making. Para sa mga detalye, narito naman si Kagawad Rolando Tolentino Calaguan ng Barangay San Antonio 1. Upang mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa lungsod ng San Pablo, ay nagsagawa ang City Cooperative Office sa pamumuno ni City Cooperative Officer Beth Biglete ng isang livelihood training program para sa dishwashing liquid, fabric conditioner at candle making. Sinagawa sa San Pablo City Multipurpose Convention Center noong August 27 ay sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at St. Paul Cooperative Union at San Pablo City Cooperative Development Council. Kagawad Rolando Tolentino Calaguan ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. BFP San Pablo nakiisa sa Joint Upland Greyhound Operation sa Binyan City Fire Station. Para sa mga detalye, narito si Kagawad Manolito Abacan Magrasa ng Barangay San Antonio 1. Sa supervision ni City Fire Marshal Adrian de la Cruz, ay aktibo nakibahagi ang BFP San Pablo sa ginanap na interfacing with fire safety enforcers and frontliners event sa Binyang City Fire Station noong August 28. Katuwang rin ang Bureau of Jail Management and Penology para sa nasabing Joint Upland Greyhound Operation. Iba pang isinagawa ng tanggapan ay ang comprehensive fire drill at seminar sa Santo Angel Elementary School at seminar workshop para sa Fire Brigades team ng San Pablo City Water District. Kagawad Manolito Abacan Magrasya ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. City Veterinary Office nagsagawa ng Capon Day para sa mga alagang pusa. Ang detalye mula naman kay Kagawad Annabel Bae Bautista ng San Antonio 1. Sa patnubay ni Dr. Para Jane Orsalino, City Vet ay nagsagawa sa kanyang tanggapan ng Capon Day noong August 29. Ang libreng kapon ng City Vet Office ay nakapagserbisyo sa may 30 lalaking pusa. Kagawad Annabel Bae Bautista ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng Upland Bandilyo. Para sa mga detalye, narito naman ang punong sangguniang kabataan Maricar de los Santos Escriba ng Barangay San Antonio 1. Patuloy na pagsasagawa ng pagbibigay kaalaman upang makaiwas sa iba't ibang krimen ay nagsagawa ang San Pablo City Police personnel ng Upland Bandilyo noong September 1 sa lugar ng Barangay 7C. Ang isinagawang Upland Bandilyo ay pag-iwas sa rape, theft at motor napping. Ito po ang punong sangguniang kabataan Maricar de los Santos Escriba ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo.
Para sa mga karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago, at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo! Mula sa Barangay Information Office ng Barangay San Antonio 1, at sa mga bumubuo ng opisyal ng pamahalang pambarangay ng Barangay San Antonio 1 upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliing tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo!